Anong gusto mo? Yung liwa noon o yung liwa ngayon? Siyempre yung noon. Kasi, kumbaga yun yung first love mo eh. Diba? Kaya nga tayo napamove dito kasi yun nga yung simpleng buhay. Lumago ang turismo sa lugar na to. Pero hindi namamalayang ito na din pala ang sisira sa sagradong lugar na ito. May kasabihan na ang turismo ang bubuhay. Pero turismo din ang papatay. Ngayon ang malaking katanungan ay kung ang lugar pa ba na to ay nakakatanggal pa ba to ng stress kapag pupunta ka dito. Welcome back to another episode. At ngayong gabi ay meron tayong 132 kilometers para marating ang Zambales. Mula Bulacan ay dadaan tayo ng Pampanga. Lubao, Pampanga! Napakasarap na biyahe. Medyo sumisilip ang buwan. Hindi ganun kadami ang mga sasakyan na kasabay namin habang binabaybay namin itong MacArthur Highway hanggang sa marating namin yung Dinalupihan. Pag nakapasok tayo ng Dinalupihan, medyo kampante na tayo. Hindi na tayo masyadong mag-aalala at malayo na tayo sa mga naglalaki yung mga truck dito. Ayos? Nag-enjoy ka sa biyahe mo? Alright. Along the way ay nakita ko ang isang first timer na pauwi na ng Gapo. 128 minutes. 70 kilometers na lang. Nasa Zambales na tayo. Sinabayan kami hanggang sa marating namin ang syudad. Anong pangalan mo ulit, bro? Lay? Ayun, shoutout kay bro Lay. Touchdown na tayo dito sa Olongapo City. Parang napakabilis ang biyahe natin. Mabagal ang takbo natin. Pero dahil nga kumikidat-kidat, para ako nagpipilipin lupulat ah. Pagdating namin sa Olongapo ay kami muna ay nagpahinga. Kaya naman nakipagkwentuhan muna ako habang nagbimeryenda. Welcome to Olongapo City. Mag-aalas 11 ng gabi. Stop over muna tayo dito kasama si Broley. Makikipagchikalan muna tayo bago kami mag-iwiwala at magdiretso tayo dun sa San Felipe, Zambales, Angel's Burger. You're my Angel's Burger. Burger Angels baby. Nagbigay muna tayo ng oras para sa isang kaibigan na matagal nang sumusuporta sa atin. Alam mo ba kung bakit mahal ang GoPro? Dahil dun sa mga bagsak-bagsak na yon. Kaya siya tinawag na action cam. Kasi punong-puno siya ng action. Minsan na kasi ang pagkakataon na mag-cruise ang landas namin sa kalsada. Broley, thank you ah. Maraming salamat sa pag-alalay sa amin. Tuloy ang biyahe. Takbong 40 hanggang 70 lang tayo. Kasi pagkasama natin si Prisha, wala tayong pagkakataon para magpatakbo ng mabilis. At sa biyahe na to ay wala naman talaga tayong hinahabol ng oras. Tuloy tayo sa biyahe natin. 51 minutes na lang. Hanap tayo ng CR. Eto, CR. Pag bibigyan ka niyan, babae ka eh. Ayun ha, shoutout Honda. Pa-Honda tayo. Ay. Ayos. Ayos. Sige na, mag-CR ka na. Yon. After natin mag-stop over sa Gapo, madadaanan natin ang mga bayan ng Castillejos, Napakaganda naman ng kainan na yan. San Marcelino, San Narciso, Welcome to San Narciso. bago mag San Felipe. With San Felipe na. Welcome to San Felipe, Zambales. Okay, dito tayo. Walang kapagod-pagod eh. Okay, welcome to Liwliw, Zambales. Mag-aalas 3 na. Bakit mga gising pa kayo? Ay, kanina tinatahulan tayo niya. Ha? Ba't kayo kumakatingin sa akin? Wow, cute mo ha. Alam ko ang gusto nyo. Ito ang gusto nyo, di ba? Kain tayo. Siyempre, ang padre di pamilya muna. Ang pangalawa, siyempre pinakamatanda. Ikaw? Pangatlo, pinakagwapo. Kaya kayo. Ganda. Ah! Yan. Si maliit. Gusto ko sa kabilang beach. Kung makalimutan mo yung baby ah. Galing mo na. Bukas ko i-explain sa inyo kung ano yung nasa likuran ko. Kapag mga 10 oras talaga ng gabi, 7-Eleven is the key.
Tari, may liempo ah. Day 1, dito tayo sa Liwa. Sa lahat ng mga first timers na matagal nang nakasubaybay sa akin, alam nyo na kung ano ang kwento ng Liwa sa buhay ni Boy First Time. Alamin natin kung ano yung pinagbago ng Liwa sa noong Liwa na lagi kong pinupuntahan dito. Ang nakikita nyo ay isang sining na mandala. Sa sinaunang wikang Sanskrit ng mga Hinduismo at Budismo, ang ibig sabihin ng mandala ay bilog. Ang mandala ay isang geometric na disenyo o pattern na kumakatawan sa mga kosmos o mga Diyos sa iba't ibang makalangit na mundo. At lahat ng ito ay tungkol sa paghahanap ng kapayapaan sa simetriya ng disenyo at ng universe. Hindi ko ma-imagine na sa dati, itong lugar na to, ang ingay na maririnig mo dito, yung dami ng tao na gusto mo pahinga dito. Kwentuhan, tawanan, nagigitara, nagiinuman. Pero ngayon, lahat yon nanamlay. Tanging mga tahol na lang ng mga aso ang sasalubong sa'yo sa lugar na to. 4 years ago, ang Liwa ay isang sikretong lugar na kung saan mangilan-ngilan lang ang nakakaalam. Isang lugar na payapa na kung saan dinadayo ito ng mga taong nangangailangan ng kapahingahan, kapahingahan ng katawan at isipan. Sa madaling salita, sagrado ang lugar na ito. Dadating kang sira, uuwi kang buo. Dadating kang nag-iisa, pero uuwi ka namang merong mga bagong kaibigan. Ang Liwa ang nagsilbing pahingahan ko noong lumalaban pa ako sa depresyon. Ang katahimikan ng Liwa ang nagsilbing tenga para makinig sa mga hindi ko maipaliwanag na nararamdaman. Ang bawat hampas ng alon ang nagtatanggal ng lahat ng daladalahin kong mga kabigatan. Sa lugar na to marami ang nabuo at sa lugar na to marami rin ang nasira. Kung sa Boracay, merong station 1, 2, 3. Itong lugar na to sa Liwa, ito ang pinaka-station 3 kung saan talagang ito yung pinaka-sentro ng mga gimikan, inuman, bidyokehan. Saan ba yung lugar ko dating tinatambayan dito? Hindi ko na maalala. Sa tagal ng panahon na hindi ako nakabalik dito, ako'y nagtataka kung bakit parang lahat nagbago na. Surf theory, bago. Bago. The Circle, sarado na. Wala na. Yung epic na kainan ni Mami Phoebes, ito yun. Andito pa rin. Lumalago ng lumalago. Mga bago na to. Bago. 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 Lahat. Bago na. Binisita ko ang mga dating kaibigan pero lahat naglaho na. Mga lokal na dati ay masigasig sa pagtatrabaho. Payapang naghahanap buhay sa pamamagitan ng pagtuturo ng surfing sa mga piling bisita ng lugar. Concentrate lagi sa'yo. Lagi. Isipin mo lang paano ko tinuro sa'yo, paano ko i-apply mo. Malaking katanungan. Bakit nawala na sila? Yung ultimong may-ari ng tinutuluyan ko ay umalis na. May kasabihan na ang turismo ang bubuhay. Pero turismo din ang papatay. Habang lumilipas ang panahon, ang lugar na to ay nakikilala na ng mga tao. Na kung dati ang lugar na ito ay para lang sa mga taong nangangailangan ng pahinga,
Ngayon, pinasok na to ng mga dayo at mga turista. Lumago ang turismo sa lugar na to. Pero hindi namamalayang ito na din pala ang sisira sa sagradong lugar na ito. Basura kahit saan. Basura kahit saan ka lumingon. Mga bote at plastik na iniiwan na lang kung saan. Pagkatapos ng kasiyahang walang pakialam sa lugar na dapat ay iniingatan. At nagsasabayang video kayo sa lugar. Kantahang walang pakialam kung nabubulabog na ang ilan hanggang sa madaling araw. Malakas masyado yung video, okay. And syempre yun nga, basura talaga. Kita nyo, bati na kami nung aso. Mula kagabi, tinatahulan ako ng mga yan. Pero mga friendly yung mga yan. Dito sa Liuliwa, may tinatawag na mga dogs of Liwa. Kung merong komunidad ng mga tao dito, meron ding sariling komunidad ang mga aso dito. At karamihan ng mga tao dito, especially yung mga lokal, mga dog lovers yung mga yan. Pero yung mga bisita na dumadayo lang dito para uminom, maglasing at magkalat, hindi ko alam. Ito si Ate Che Fulo, ang bukod tanging kilala kong lokal na sobrang naapektuhan sa pagbabago ng Liwa. Asawa siya ng kaibigan kong surfer na si Kuya Manoy. Isang kilalang surf instructor sa lugar na ngayon ay nasa ibang bansa na para magtrabaho. Opportunity kasi talaga bilang may pamilya na din. Syempre, yung needs namin lumalaki, yung dreams namin kailangan future na talaga. Ang dami na namin pinagdaanan sa Liwa eh. Kaya kailangan namin ng kumbaga, kahit pa medyo mas mabilis na way para makaipon. Kasama niya ang 2 anak at habang ang asawa ay nasa ibang bansa para magtrabaho, alam ko na hindi yung madali. Mula sa paninirahan sa dating lugar na napakapayapa, na ngayon ay magulo at maingay na, naging normal na lang kay Ate Che ang palipat-lipat ng tirahan para maiwasan lang ang ingay ng lugar. Anong gusto mo? Yung Liwa noon o yung Liwa ngayon? Siyempre yung noon. Kasi, kumbaga, yun yung first love mo eh. Diba? Kaya nga tayo napamove dito kasi yun nga yung simpleng buhay, tahimik. Kaya nga tayong lahat lumalabas ng Manila, parang gano'n. Yun yung habol natin dito. Pero hindi natin maiwasan yung development. Pero yun, kahit pa paano. Kaya gusto ko pa rin yung Liwa noon. Mas payak. Mas payak yung noon. Noon, kaysa ngayon. Nung pandemic, bukas ka dito? Ang tanging hanap buhay ni Ate Che ay ang paggawa ng mga bracelets, anklets, at iba pa mga accessories na merong kinalaman sa swerte ng buhay. Wala! Ano, na-amaze ka, no? Nawala agad. May lambing yata yun eh. Kailangan malinis ang puso mo. Hindi, joke! Ano? Galing! Ang sarap sa pakiramdam. Parang kinikilabutan ako. Parang may lumalabas sa aking katawan. Sa maliit na accessory shop na to ay meron din siyang pinagkakaabalahang kainan. Mga pagkain na pinipitas lang sa kanyang bakuran. At yun ang hinahain sa mga dumadayo sa kubo. Siyempre mas namimiss ko yung dating Liwa. Kasi dati kumbaga kayo-kayo, maliit lang yung circle, may chance magkwentuhan, may chance mag-catch up talaga. Pag nag-sunset, kayo-kayo pa din. Ngayon kasi sobrang dami, hindi ko na nga kilala yung crowded na din. Tapos syempre, hindi natin may iwasan yung mga pasaway din talaga. Mas nag-times 3. Simula nang mapadpad ako sa Liwa, naging kaibigan ko na si Ate Che. Sa madaling salita, updated ako palagi sa buhay nito. Kaya naman kami ay nagkape muna at kumain. At bilang suporta, kami ay namili na rin ng mga kanyang paninda. Mga accessories na siya mismo ang gumawa. Sisilipin ko lang muna yung dagat. Weekdays ngayon eh.
5 years ago, itong lugar na to, hindi mo masyadong makikitaan ng mga tao dito. Kukunti lang. Ang tanging nagpupunta na dito is yung mga lokal at yung mga taong tumatakas lang. Kumbaga, itong Liwa ay ito ang naging takasan ng mga tao ng mga stress. Ngayon, ang malaking katanungan ay kung ang lugar pa ba na to ay nakakatanggal pa ba to ng stress kapag pupunta ka dito. May mga bagay na hindi na natin kayang ibalik. Ang tanging magagawa na lang natin ay pahalagahan kung ano ang natitira sa atin. Sa kabila ng mga ingay na hindi na kayang pigilan sa lugar na ito, may mga natitira pa ring mga sulok na kung saan doon ka makakatagpo ng katahimikan. Huwag nating hayaang mawala yung kumbaga yung pagiging natural niya. Kumbaga kung bakit tayo nandito is to heal, di ba? Keep it simple lang, di ba? Simplihan lang natin yung mga bagay-bagay. Yung next generation, yun naman talaga yung concern ko din eh. Yung next generation, yung mga bagets ko, parang baka hindi na nila makita yung first love namin dito sa Liwa, di ba? Parang ako, gusto ko kahit papano, maramdaman nila kung bakit kami dito nag-start ng family. Hindi lang sa lugar na to, kundi sa bawat lugar na pupuntahan natin, sana'y maging mapagbatyag din tayo paminsan-minsan. Ang Liwa ay hindi lang lugar para sa mga turista. May mga lokal dito na gusto rin mamuhay ng tahimik. Huwag tayong maging insensitibo sa iba. Lagi nating hatiin ang sarili para sa kapakanan ng iba. Okay naman mag-release eh. Natural na bagay yun. Pero maging mindful din sa mga nakatira talaga. Hindi, kasi hindi naman lahat bakasyonista at yung mga tao na nakatira talaga dito. Ang mga basura dito at ingay ay kaya pang pigilan. Pero ang mga alaalang nasama sa pagwawalis ng mga basura ay hindi na natin kayang ibalik kailanman. Matuto tayo magpahalaga ng kalikasan para hindi tayo umabot sa hanggang alaala na lang ang mga dapat pinapahalagahan. Yung simpleng basura mo, baka pwede ibulsa mo na lang. Kung nagustuhan nyo ang episode natin ngayon, ay huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Kahit ano pang hinatay nyo. Kayo na dito sa Liwa, Zambales, kasama ang pamilya at mga kaibigan. Ako muli si Boy First Time. Life is good dito sa Liwa, Zambales.